magandang hapon po sa inyong lahat. Muli, narito mo po tayo upang tatalakay na isang paksa dito sa ating YouTube channel na Misfit of Science and Technology. Ngayong araw po ay magugulat kayo dahil kakaibang paksa po ang ating tatalakayin. Ito po ay tungkol sa mga hayop sa ating kapaligiran na nilikha ng ating Panginoon na siyang naging bahagi na rin ng ating buhay upang tayo ay magkaroon ng pagkain, no? Ngunit sa araw na ito, iba ang ating tatalakayin dahil ito ay magsisimbolo sa isang uri ng tilaok ng manok na di sa ang babasahin ay hindi man lang ito naisaad at hindi maipaliwanag ng sino pa man. Ngunit sa ating programang ito o sa ating YouTube channel, bibigyan natin ng buhay at ang saysay kung ano ang kahulugan nito. Pero bago po ang lahat, gusto ko po sanang shout out ang ating mga kaibigan, mga ballroomers na sila Emma Crisostomo, Nelda Ocampo, Remy Sanggalang, Rendel, Seni, Banji, at syempre kasama natin ang ating mga kaibigang mga dance instructor na sila Ian, JR, George, Wency at Ferdy. Sila po ang ating mga kaibigan na nakakasama sa mga sayawan na kuminsan may mga event o tinatawag natin mga ballroom event. Kaya yan, magagaling magsayaw yan. O kaya dito tutunghayan niyo po na ngayon sa ating vlog ang ano ang kahulugan ng tilaok ng manok na ating karaniwang inaalagaan sa likod bahay, at ito ay sumisimbolo sa isang hindi may paliwanag na kung bakit si San Pedro ay palaging may dalang manok. Kaya maya maya papakita tayo ng isang video sa inyo na umimbita ako ng isang kaibigan na nag-aalaga ng manok na kadalasan ito ay kanyang pinagkakakitaan at inilaman sa sabong, no? Ngayon, ang taking aking masasabi at ang ating paglalatalang ito ay ayon sa aking kuro-kuro at wala po tayong pinapatamaan o binabatikos na kahit anong reliyon o maging sa politika. Hindi po natin isasali yung mga ganyang pasapin dito, kundi ito ay mga hinggil sa mga likha ng Diyos o kasulatan sa Biblia na kanyang na sinalita. Kaya sa hapong ito, bibigyan ko po kayo ng medyo konting kapaliwanagan kung ano ang kahulugan ng tilaok ng manok. Kung inyong mapapansin, kung kayo nagigising ng alauna ng madaling araw, yun ang mga unang tilaok ng manok na inyong naririnig. Di po ba? Siguro ko sa inyo dyan napapansin nyo, pero hindi nyo alam o hindi nyo maintindihan kung bakit ganun. At ito naman ay nasusundan pa ng mga pagsunod ng mga pagtilaok niya sa ganap ng alas 3 na madaling araw. Madaling araw yung pinag-uusapan natin, ano? Dahil ngayon, una muna, ipapakita ko sa inyo ang video clip ng in-interview natin na isang mananabong o nag-aalaga ng manok, kung ano ang pagkakaunawa niya sa tilaok ng manok. Kaya kuminsan nakakatawa kasi araw-araw niyang hawak ito pero hindi niya may paliwanag. Nagtatakli siya kung bakit ito may tilaok na ganung oras, pero tayo ay may sariling opinion kung paano ito bibigyan ng kahulugan. Kaya mamaya huwag kayong alis, isusunod ko rito ang ating interview pang mabigyan natin ng buhay kung ano ang talagang layunin ng tilaok ng manok na yon, at na siyang mapapansin natin kahit sa mga simbahan o ano na may larawan o di kay may rebulto si San Pedro na may hawak-hawak na manok maliban sa susi na pinagkaloob sa kanya ng Diyos at pinagkatiwala, no? Kaya huwag po kayong alis dyan at ako'y magbabalik dahil bigyan natin daan ang ginawa nating interview kung anong kapaliwanagan ng isang kaibigan natin sa alaga niyang manok at tungkol sa pagtitilaok.
Muli, huwag po niyo pong kakalimutan, pindutin ang subscribe button at notification bell, pati na rin mag-share kayo at mag-like. At kung meron kayong mga comment, isulat nyo lang po sa bandang ibaba upang malaman natin kung anong mga paksang gusto nyong nais natin isunod at talakayin. Kaya wag mo muna kayong babalik, alis dyan, babalik ako pagtapos ko na siyang makausap. Okay po, dyan lang po muna kayo, huwag kayong alis at babalik ako pagka nakapos, ano ko na yung pang-interview na tapos ko na. Wow. Isang magandang hapon sa inyo lahat at tulad na sabi ko sa inyo, huwag kayong aalis dyan at ating kakapanayin ng isang kaibigan na mahilig mag-alaga ng manok at maglibang. Itong kanyang ginawang libangan dahil kung siya naiinip siya, lalabas yung makikipagkwentuhan sa mga kaibigan. Yun, narinig nyo, tumilaok na yung manok, nainip na siya, gusto na rin magpa-interview. Kaya siya nga pala, ang Brad Willie na nagtatawag ko sa iyo, no? Brad Willie. Oo, para medyo sikat ang dating. At wala akong jacket, ha? Wala. T-shirt meron din, di ba? Oo. Ngayon, ang ano natin dito ngayon, kaya ako naririto dahil gusto ko itang makapanayam hinggil doon sa mga simbolo ng tilaok ng manok. At sa palagay mo, ng oras tumitilaok yung manok? May oras sila naman sa alauna. Yan. Tapos sa mga 3, ganon. 4. Oh, sa palagay mo, kaya ano ibig sabihin ng mga tilaok nilang yon? Yun na yung panghiwatig na sila'y nagigising na ng nag-aalaga sa kanila. Ganon. Oo. So, maganda kung ganon. Oo. Teka muna, tatanungin ko muna kung... Pero ano sa palagay mo kaya, bakit ganon ang naiisip nilang oras ng pagtilaok ng mga manok mo? Na nagpapahiwatig na teritoryo nila tong lugar na to. Ayan, dahil may nag-aalaga sa kanila. Bukod Kasi roon, may kanya-kanyang teritoryo ang mga manok eh. Kaya pag tumilawak siya, may kapitbahay ka nag-aalaga rin ng manok, titilawak din yung galing. Oo. yung manok na kapitbahay. So, ngayon, matanong ko lang sa iyo, di ba si San Pedro palagi may dalang manok, di ba? Napansin mo ba 'yon? Nakikita mo sa mga babasahin ng mga pang-religion, di ba? Napapansin mo ba 'yon, di ba? Na sa mga drawing, pero sa totoong Biblia, wala akong nabasang gano'n na wala ka nabasa. Sa palagay mo may ba? hawak siyang manok. Sa palagay mo, bakit may dala siyang manok? Ano kaya ang ibig niya sabihin sa manok na 'yon? Wala akong makuha sagot para dyan. Dahil kinalakihan na ng mga Katoliko yan eh. Katoliko rin kasi ako eh. Ganun, maganda. So, teka lang ha. Bali, ilan ba yung mga alaga mong manok dito? Mga 6 yung mga babae. Oo. Yung mga bata mga 7. Bata na, anong bata? Yung malang parang sisiw pa, sisiw. Sila. Hindi, malalaki na. At isang tandang na siya ang naglalahi doon sa mga babae. Paano yung mga nilalaban mo? Anong ano yun? Paano nila pagkalaban niya? Babalik dito, ganun. Tapos ano sa mga... Oo, kung may sugat, pagagalingin mo. Papakainin mo. Bibili mo ng masarap na pagkain at vitamina. Paggaling niya, kaya niya ulit laban, hindi nilalaban ulit namin. Ayun. Ganun, mga ilang pag halimbawa na nanalo na siya ng isa, mga ilang beses ba nilalaban ng manok o saka sakali? Kung ano? Hanggang may pera yung bulsa mo. Hindi, yung manok. Yung manok, pag mga 4, nakakapanalo siya ng una, pangalawa, pangatlo. Magaling. Pang-apat. Nasubukan mo bang nailaban yung manok mo ng sunod-sunod na nalo ng mga 3 beses, gano'n? Meron akong manok na bulik. Nanalo ng 4 na beses. Galing bulik ha. Ang kalaban niya, may lahi. Pang-4 niya, namatay siya, pero nanalo siya. Ayun, paano laban niya? Bit-bit, bihag ba yun? Tinatawag nila. Oo, kasama yung kalaban mo, maiuwi mo yung kalaban mo at yun ang magiging adobo niya. Balik tayo doon kay San Pedro. Tingin mo kaya, anong tingin niya? Ba't may dala siyang manok palagi? Anong pagkakaalam mo? Ang pagkaalam ko doon ano na yun
Ano? Mga ano na lang ng mga Katoliko yun na Ganun. may Kasi, hawak siyang manok. Pero ganun. na ano, wala talaga siyang hawak na manok. Ganun ba? Oo. Kaya, teka, so sa makatuwid, tawag ito, yun ang paliwanag mo kung bakit yung tilawak ng manok, alauna o alas 4, alauna at saka alas 3, Oo. no? Sige, at teka, anuin na natin. Maraming salamat sa iyo at binigyan mo ako ng pagkakataon ma-interview ka. Oo. Pag nangingitlog ang manok, pag wala akong ulam, nilalaga ko siya. Mas masarap yata gawing torta yun, ha? Minsan naman, pag nabunga yung ampalaya ko, sinasama ko siya sa ginisang ampalaya. Ay, yun, galing, oh. Ito, may tanim ng ampalaya, may okra, Yun, oo. yung talong, hindi nabubuhay eh. Sige, maraming salamat sa iyo at pinagbigyan mo ko sa ano mo, mga kababayan at ito natunghayan niyo Hilig lang po to. Ang mga Hindi naman na rason kung anong magiging ng manok. So ano mapapayo mo sa mga tulad mong mananabong? Nag-aalaga ng manok? Graduate na ako sa pagtatrabaho sa abroad eh. Kaya tawag to, libangan lang. Libangan. Alis ng pagod, lungkot. Ganon. Yun. Isa na Okay. yung dahilan yun para mag-alaga ng manok. So, Walang pangulam, yun, pwede kang magkatay ng manok. Ano mga pangalan ng manok mo? Tino, Tina, Hindi. Tinola, Ano lang. Hindi naman na Tinapa. pagdating ko ng hapon, galing sa trabaho, sinasalubong na ako niyan. Aba, nakikilala ka. Oo. Hindi hinubad yung mga sapatos mo. Yung dala mo pagkain ng manok ng Dahil lupa alam kanila. nilang kakain na sila. Ay, gano'n, oo. Hindi, magkakape pa eh. Magkakape mo muna, di ba? Hindi na. Oh. Sige, ganun Okay lang. lang. Ganun lang. Thank you very big. Okay. Salamat. Sige. Bye-bye. Hello, ito po, nandito na naman po ako. Bumalik na naman po. At ayan, inyo natunghayan ang naging rason ng ating kaibigang si Willie. At malinaw na nagpahiwatig na maging siya na nagmamay-ari ng isang manok ay hindi niya may paliwanag ang dahilan at ano ang simbolo ng tilaok ng manok. Kung bakit ito ay unang tumitalak sa alauna ng madaling araw at pagkatapos nyon ito ay nasusundan ng alas 3. Ngayon, sa akin pong paliwanag sa inyo na simpleng paliwanag, ang dahilan kung bakit ganap na alauna ng madaling araw tumitilaok ang manok dahil ito po ang mga oras at sandali na tayo ay tinatawag ng ating Panginoon upang bigyan daan na tayo po ay kausapin siya, manalangin, humiling, o sabi, kumatok tayo sa Kanya at kung ano ating mga suliraning personal o makapangangailangan ay sa Kanya natin mailapit na para bang nakikipagkwentuhan lang siya, nakikipag-usap, ganon. At doon bibigyan ng pagkakataon tayo, mapayuhan, masabihan, at kung anong dapat gawin. Gagabayan niya tayo. Huwag kayong mag-aalinlangan lumapit sa Kanya at magsabi, ang Diyos ay mahal tayo at dapat mahalin din natin siya. Kaya, ang pagmamahal natin, dapat ilagay natin dito sa puso. No? Hindi sa bunganga lang. Kaya yun. At yun, ang susundan ng alas 3 na, same day na yun, ng oras na yun na hanggang alas 3 lang. Dahil yun lang ang mga oras na binigay niyang pagkakataon sa mga mananalangin upang ilapit sa Kanya at hihingi ng kung ano mga problema nila na humihingi sila ng tulong. Yung sa madaling sabi, yun ang mga oras na binigay niya pagkakataon, nakausapin siya. Kaya kung sakasakaling kayo ay magising, o hindi lang kung sakasakali, hanggat maaari sana, ganun ang gagawin natin. Pero kuminsan, siyempre, meron tayong, bisang pagod tayo, hindi natin mapigil ang makatulog tayo ng mahimbing, ganun. Kaya dahil sa mga madami tayong iniisip, napagod ang ating isip, yung utak, para magising ng ganun. Pero hanggat maaari sana, kaugaliin natin ang ganung mga oras at tayo. Yung lang po ang mga sandaling, pwede natin siya kausapin. Ako na mismo nagsasabi dahil base sa aking karanasan, yun ang palagi kong ginagawa. At hindi ako nagpapaltos. Kumisa nga,
Tatakay yung mga kasama ko rito sa bahay. Bakit 1:00 hanggang 3:00 gising ako eh. Dahil hindi ko sinasayang yung pagkakataong yun. Dahil yun na lang ang pagkakataon para makausap natin siya. Kaya yun eh, napaka-importante sa bawat isa sa atin. Kung kaya sana, huwag po kayong mag-aalangan, lumapit sa Kanya. Mabait po ang Diyos, mahal po tayo niya. Kaya dapat ang ating ano sa Kanya, pagmamahal, ay ipakita rin natin sa Kanya. At yun ang inihintay sa atin ng Panginoong Diyos. Na lumapit tayo, kumatok tayo sa Kanya, tayo bubuksan. Kung tayo may pagkakamali o pagkakasala, ihingi natin ang kapatawaran. At pag may kailangan tayo, sabihin natin sa Kanya, huwag kayong mag-aalangan. At hindi tayo bibigay ng Diyos, yan tatandaan nyo. Subok ko na yan. Kaya never na mag-fail ako sa mga aking ginagawa. Kaya yun lamang po muna ang maisasabi ko sa inyo. Kaya sana po, tularan nyo rin po ako na gawin nyo yung magandang bagay na madaling araw. Gumising po kayo, manalangin kayo. Yun po ang simbolo ng tilaok ng manok. Kung bakit pinagkalooban niya si San Pedro upang yun ang magbigay hudyat o oras. Kung baga minsan parang alarm clock na tayo ay para magising at mabigyan ng pagkakataon na gano'n. Kaya muli po, ako po yung nagpapasalamat sa inyo at nawa, palagi po kayo sumubaybay sa aking YouTube channel at yung mga bagay-bagay na hindi natin masyado naliliwanagan ay bibigyan natin ng sariling adhikain na kung paano ko may papaliwanag sa inyo. Kaya huwag po kayong magdadalawang isip. Ano po? Muli po, pakipindot ang subscribe button, pati notification bell, pati na rin po ang share at like. At syempre, kung may comment kayo, nuulit ko, sulat nyo lang po dyan at sabihin nyo kung anong gusto nyo topic na tatalakayin natin at bibigyan natin ng simpleng kapaliwanagan na base sa mga salita ng Diyos. Kaya muli po, maraming salamat po. Gabayan po kayo ng buong may kapal at pag-iingat po tayo palagi. Palagi po tayong panatilihin natin malusog ang ating pangangatawan. Ganun din ang ating kaisipan. Kaya muli, maraming salamat po sa inyo. Kaya bye-bye. Babalik pa ako sa ibang mga susunod nating tatalakay, mga paksa. Huwag po kayo magsasawa.